Everybody, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa hapong ito ay ipapakilala ko sa inyo ang nilalaman ng complete package na una, mayroon tayong tatlong aklat, Pananda Book. Ito ay makapal at ang ganda ng ito ay 116 pages. Tapos dito ay narito ang steps, mga hakbang, mga instruction sa pagtuturo ng Esclaverias Technique mula Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, and Lesson 4. Pagdating sa Lesson 4, ay may mga English na kasi sounds na yun, ha? Lesson 1, pantig A. Lesson 2, pantig O. Lesson 3, pantig E. At Lesson 4 ay tunog. Pagdating sa tunog, magbabasa na nila sila ng mga CVC, English words, at Filipino na nagtatapos sa sounds. At pag marunong na sila, master na nila ang lesson 3 na sounds, ay magbabasa na sila ng tula. May mga tula na dito, tapos may mga libangan din sa loob. Pagkatapos may mga stories na. So, hindi kayo malulugi kung bibili kayo nito. Ang mga stories pwede ninyong ilagay sa charts at ang mga tula dito pwede ninyong ilagay sa chart. Para ipabasa ninyo sa mga bata. Tapos ang susunod ay itong CVC Jingles. Ito ay lahat English, walang Filipino sa loob. Ito ay mga rhyme songs na mga sounds, katulad ng short E, short O, short I, and then long O, long E, long I. Tapos ang dami nitong mga songs. Pagkatapos may mga pictures. Ganito 'yon, Tulad nito. Short E. Mayroong pen, ten, hen. Tapos dito may awit sa kabila. Tapos ang dami nito, ang ginagawa ko nito ay isinusulat ko sa charts at ipinapawit ko sa mga bata. 10 sa umaga, 10 sa hapon. Pagkatapos pagkapakaawit ay ipapaguhit ko sa kanila ang mga pictures para lalong maging familiar sa kanila. Kasi ang English naman ay kailangan ang mga basic sight words at ito ay memorize by sight. So, paano nila memorize nila ito? Ito ay mamimemorize pag constant reading, constant singing, constant writing, constant drawing. So, ang bilis lang matuto sa English. Kaya, hindi problema ang pagturo ng English. Basta, marunong na sila magbasa sa Filipino. Right. Ito naman ay mathematics techniques. Ito ay ginawa ko para doon sa mga bata na nahihirapan magsaulo, mag-memorize ng addition, subtraction, multiplication, and division. Dito, ito ay hindi na mag-memorize, hindi na rin magbibilang ng mga daliri. Hindi na rin magpara guhit-guhit sa papel. Alam ninyo, kaya nagkaroon tayo ng non-numerates kasi nahihirapan ang mga bata sa pagsaulo ng multiplication tables, addition facts. At kung hindi nila ito maisaulo, hindi rin sila matututo mag-subtract, mahihirapan din sila magsaulo ng magsagot sa division. Kasi magkakarugtong yung 4 na yan. So, ngayon, ang solusyon natin, dahil hindi sila makasaulo, kahit ng mga high school na, ay kailangan karoon tayo ng alternative na pwedeng gamitin kahit na hindi nila memorize ang multiplication tables, ang addition facts, o kahit na lahat yan na for basic facts. Kailangan may matutuhan silang technique para makasagot ng mga test sa math. At ito ang solusyon natin. Ito ay kasama sa complete package. Tapos ito na ang mga flashcards. Itong mga flashcards, ang siyang mabilis. Ito ang pinakamabilis na paraan para makabasa ang mga bata. Ang technique naman ito ay isang paraan lamang na pambukas ng utak ng bata para makabasa kaagad sila. Once na nakakabasa na ang bata,
Wala nang technique. Itatago na ito sa cabinet. Hindi na niyang kailangan. Ang matitira na lang dito ay itong mga reviewer cards. Mga reviewer cards, ito na lang ang matitira. So, ito naman ay Esclavirez technique. Kung gagamitan mo ng mga flashcard, ang bilis-bilis matuto ng mga bata. Itong lesson 1, pantig A. Ito ay basa kaagad ito ng mga bata sa loob ng mata. Kilala ka agad ng mata kasi bahagi yan ng mukha ng bata. Ay i-describe mo itong mata, i-describe at habang i-describe ito, nag-uusapan ng mata, ito ay pumapasok sa utak ng bata. Pag nakapasok na sa utak ng bata, sasabihin na kung ano ang simula, ano ang unang bigkas ng mata. Siyempre sasabihin ng mga bata, ma. Pag alam na nila ang unang bigkas, i-convert na ito sa sulat pantig. May similarity. Ito ay magiging sulat pantig na siya. At madali mabasa ng bata dahil may similarity. Kapag may similarity, basa kaagad yan ng bata. At saka, itong mata ay nandoon na sa utak ng bata. Ngayon, pag inalis ang larawan, seconds lang, ay basa na yan ng bata. Ma. Di na magparsabing ma. Hindi na. Ma talaga. Ma. Ito. Pa. Pag inalis itong larawan, ito na, basa na nila ito pa. Yan ay pa. Basa na nila. Ito naman ay nanay. Nanay. Mahabang buhok. May similarity. Unang bigkas ng nanay na. Ngayon, pag kinonvert mo ang larawan, sa pagiging magiging siya, sulat pantig. Yan converted na sa sulat pantig. At pag inalis mo ang larawan, yan ay basa na ng mga bata. So, seconds lang, pag pinagtabi-tabi mo itong mga pag pinagtabi-tabi mo itong mga pantig, makakabasa na sila ng kama. Diba? Ka, ma. Ito ang nakikita nila dito, kamay. Ito naman mata. Pag binanggit nila ang unang bigkas, kama, ito na ang makikita nila, kama. Ito, ka. Ito ay lapis, ito ay kamay, ito ay baso, ito ay sabon. Ngayon, pag binigkas nila ang unang pantig ng kamay, ka, ang lapis ay la, ang baso ay ba, ang sa ay sabon, bigkas kagad yan kalabasa. Basa kagad yan ng bata. Yan seconds lang. Ito yan, ayan, lapis, sa katabo. Pag binigkas ang unang bigkas, la, ito ay ta, basa kaagad, lata. Bigyan kaagad ng larawan. Ito naman ay, payong sa kalapis. Pag binigkas ang unang bigkas, pala. Basa kaagad yan ng bata, pala. Ito, da, la, wa. Ito ay walis, ito ay lapis, ito ay dahon. Alisin bigkasin ang unang pantig, dalawa. Dalawa. So, alam ninyo, itong lesson 1 ay basa kaagad ito ng bata. 10 salita na babasa kaagad yan ng fast learner sa loob ng 10 minutes. 10 minutes lang. Kaya, nasasayang ako sa mga bata na fast learner. Tapos, tinuturuan ng paisa-isang tunog. Paisa-isang tunog. Samantalang dito, nagbabasa na ang bata na 10 minutes pa lang, ay nagbabasa na, kama ito, kama. Ang bata ay nagbabasa na ng 10 salita sa loob ng 10 minutes. Bakit paisa-isang tunog? Kailan pa yan makakabasa? Sayang ang talino ng fast learner. Pagkatapos, pag master na itong lesson 1, punta na tayo sa lesson 2.